Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang bangungot sa puso ng Makati? Sa gabing balot ng misteryo, 4 na kaluluwa ang maghaharap sa hindi inaasahang panganib. Sa isang lugar kung saan ang liwanag ay tila isang malabong alaala. Huwag palampasin ang kwento ng pananampalataya, pagdududa at ang laban para sa kaligtasan. Makakaya kaya nilang takasan ang kadiliman o sila'y magiging alipin ng isang mas malalim na kasamaan? Tunay na talamin ang kanilang tadhana sa Ang Bangungot sa Makati. Dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa gitna ng gabi, ang mga ilaw mula sa mga sirang poste sa Makati ay parang mga bituing kumikislap-kislap sa kalangitan, ngunit sa lupa. Ang 4 na tauhan ay nagkukubli sa isang abandonadong opisina na may nabasag na mga bintana. Ang hangin ay tila nagdala ng pabugso-bugsong lamig na nagpapanginig sa kanilang mga balat. Si Alexa, habang nagmamasid sa dilim ng lungsod mula sa isang butas sa dingding, ay nakakaramdam ng kakaibang lamig na hindi dulot ng hangin, kundi ng isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Sa isang sulok, si Carlo ay tahimik na umiinom ng Red Horse beer. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot at pagkawala. Ang bawat lagok ay parang pagtatangka niyang lunurin ang kanyang mga alaala at takot sa alkohol. Sa kabilang banda, si Bianca na may hawak na lumang libro ay nagbabasa ng mga salita ng pag-asa kay Alexa na tila ba'y ito lamang ang kanilang tanglaw sa kadiliman. Ang bawat bulong ni Bianca ay parang dasal na humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang munting kuta pagkatapos ng gabing ito? Ang dilim ay nagtatago ng maraming lihim. Sa isang maliit na altar, si Father Joel ay nagdarasal ng taimtim. Ang kanyang rosaryo ay kumikinang sa mumunting liwanag ng kandila. Ang bawat bulong ng kanyang panalangin ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanilang madilim na mundo. Sa kanyang pagkabalisa, si Carlo ay nagtangkang magbukas ng isa pang bote ng Red Horse, ngunit ito'y kanyang nabasag, tanda ng kanyang lumalalang desperasyon. Ang tunog ng nabasag na bote ay parang hudyat ng isang mas malaking pagkasira na darating. Si Bianca sa kanyang pag-aalaga kay Alexa ay nagpapahid ng banal na langis sa noo ng huli bilang proteksyon at pagbibigay ng lakas ng loob. Sa bawat patak ng langis ay may halong panalangin na sana'y maligtas sila sa anumang kasamaan na nag-aabang sa kanila. Ngunit sa bawat sandali ng kapayapaan, may kaakibat na tanong. Hanggang kailan sila magtatago at magdadasal? Anong misteryo ang kanilang haharapin sa susunod na kabanata ng kanilang bangungot sa Makati? Sa isang tahimik na umaga sa Makati, ang katahimikan ay biglang naputol ng ang mga nilalang na may nagliliyab na mga mata ay lumitaw mula sa mga anino. Ang kanilang presensya ay nagdala ng hindi maipaliwanag na galit at takot sa mga nakaligtas. Si Father Joel, matatag ang loob at hawak ang kanyang krusipiho, ay lumabas ng kanilang kuta upang harapin ang mga nilalang. Ang kanyang mga dasal ay umaalingaw-ngaw sa pader ng gusali, puno ng kapangyarihan at debosyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lumayas kayo. Sigaw niya sa mga nilalang. Ang mga nilalang na tila napapalibutan ng isang hindi nakikitang puwersa ay unti-unting umatras, parang takot sila sa kapangyarihan ng pananampalataya na dala ni Father Joel. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga nakaligtas. Si Bianca, na labis na humanga sa nagawa ni Father Joel, ay hindi nagdalawang isip na sumama sa pari upang magsagawa ng isang ritual sa labas ng kanilang kampo. Bitbit ang kanyang pananalig, umaasa siyang ito'y magiging susi sa kanilang kaligtasan. Kailangan natin itong gawin para sa ating lahat, ani Bianca, puno ng determinasyon.
Habang naglalakad sila palayo, ang kampo ay naiwan sa katahimikan, ngunit may kakaibang kaba na bumabalot sa paligid. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang ritual sa labas? At ano ang magiging kapalaran ng mga naiwan? Sa pagkawala ni Bianca, ang kampo ay nalukob ng matinding kalungkutan at takot. Ang bawat sulok ay tila nagdadala ng masamang balita, at ang pag-asa ay unti-unting naglalaho. Si Carlo, hindi na makayanan ng sakit ng loob at bigat ng sitwasyon, ay nagpasyang wakasan ang kanyang buhay. Sa isang madilim na sulok, gamit ang isang lumang kurtina, nagbigti siya. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang umuuga sa dilim, isang malungkot na saksi sa kanyang pagkawala. Si Alexa, na puno ng pagdududa at takot, ay nagpasyang lisanin ang lugar. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, bawat isa'y tila may dalang pangamba sa hindi tiyak na kinabukasan. Kailangan kong makalabas dito, bulong niya sa sarili, habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ngunit si Father Joel, sa kanyang pagtutol ay hinawakan si Alexa sa braso at mahigpit na sinabi, "Hindi mo kaya sa labas. Kailangan mo ang proteksyon ko." Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon at pag-aalala. Ano kaya ang mangyayari kay Alexa sa kanyang pagtatangkang tumakas? At ano ang tunay na motibo ni Father Joel sa kanyang pagpipigil? Ang susunod na mga pangyayari ay tiyak na magdadala ng mas malalim na misteryo at panganib. Habang lumalala ang kalusugan ni Father Joel, si Alexa, na ang mga matay puno ng pag-aalinlangan at takot, ay napilitang pumayag sa isang ritual. Nakapalibot sa kanila ang mga aninong gumagalaw sa dilim, at ang hangin ay puno ng bulong ng hindi may paliwanag na mga salita. Kailangan natin itong gawin para sa kaligtasan natin, bulong ni Father Joel, na ang boses ay nanghihina na. Sa kalagitnaan ng ritual, nagsimulang magbago ang anyo ni Alexa. Dahan-dahan, ang kanyang balat ay naging kulay abo at ang kanyang mga mata ay naging itim na walang ilaw. "Anong nangyayari sa akin?" sigaw ni Alexa, habang ang kanyang tinig ay nagiging malamig at walang buhay. Si Father Joel, na ngayon ay mas bata at mas malakas, ay tumawa ng malakas. "Ito ang kapalaran mo, Alexa." Habang si Alexa ay napagtanto na siya ay naging isa sa mga nilalang na kanilang kinatatakutan. Ang kanyang katawan ay hindi na sa kanya at ang kanyang kaluluwa ay parang lumulutang palayo. Si Alexa, na ngayon ay nasa loob ng isang bote, ay nakita ang kanyang sariling katawan na ginagamit ni Father Joel sa kanyang masasamang layunin. Ang kanyang mga kamay, na dati puno ng init ng buhay, ngayon ay malamig at matigas na parang bato. "Hindi ito maaari," bulong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay puno ng pangamba sa kanyang bagong kalagayan. Sa loob ng bote, si Alexa ay nag-iisa at walang magawa kundi ang pagnilayan ang kanyang kapalaran. Ang mga pader ng salamin ay sumasalamin sa kanyang kalungkutan at ang bawat hikbi ay parang alingaungaw sa kanyang munting kulungan. Ang Makati, na dati puno ng liwanag at ingay, ngayon ay tila isang madilim na kuweba kung saan nagtatago ang mga nilalang ng gabi. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan at ang mga pangarap para sa hinaharap ay unti-unting naglalaho habang siya ay nakatitig sa madilim na lungsod ng Makati. Ang bawat gusali, bawat kalye ay parang nagiging bahagi ng isang masamang panaginip na hindi niya magisingan. Si Alexa, sa kanyang walang hanggang pagkakakulong, ay napagtanto ang malagim na katotohanan tungkol sa kanyang bagong realidad at sa tunay na kalikasan ng kadilimang bumabalot sa lungsod. Ang bangungot sa Makati ay hindi lamang isang lugar, kundi isang kalagayang kanyang kakaharapin magpakailanman. At sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang tanong ang nag-echo sa kanyang isipan, may pag-asa pa ba?
Mga ka-creepy, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na bangungot ay nasa mga desisyon at takot na ating kinakaharap. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka sa susunod ikaw na ang bida sa iyong sariling bangungot. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.